Now, gets ko na. And it took me literally 5 long years bago ko na-experience itong groundbreaking anime na Demon Slayer or Kimetsu no Yaiba. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit ganito yung naging level of success nito despite yan sa mga comments ng iba na sobrang basic lang naman ng kwento nito at yung animation lang daw talaga ang nagdadala. Mino, what's up? Isa akong Demon Slayer fan. Since August 1, 2025. Oo, perfect example ako ng bandwagon o cloud chaser nilang tinatawag. In fact, nag 20 days Demon Slayer marathon ako para makahabol sa showing ng Infinity Castle nung nag-premiere ito ng August 20, 2025. Alam ko, pero in those 20 days, nakabuo ako ng theory sa sarili ko na probably alam na rin naman ng karamihan. Pero i-share ko na lang din ang 3 dahilan kung bakit sumikat ng bongga ang anime na Demon Slayer. And bilang warning, may mga clips or image ako dito sa video na to na possibly spoilers kung hindi mo pa napapanood kahit yung first season ng anime na to. Number 1, pandemic. Yeah, pandemic. Ube cheese pandesal, dalgona coffee, face shield, and etc. Lahat naghahanap ng escape during this time and entertainment talaga yung naging outlet natin para makalimutan yung nangyayari sa mundo. So what a better way para maialis natin yung fact na nagkakapatayan na yung mga tao dahil sa COVID-19 virus than to watch something about nagpapatayang mga anime characters dahil sa curse na dala ni Muzan. In short, lahat ng tao walang mapanood at dito nag-explode ang mga streaming platform dahil wala namang bagong palabas sa TV kaya lahat pinanood ng Demon Slayer kasi ito yung maingay sa social media, especially that one particular episode. Alam kong alam nyo yung tinutukoy ko. Number 2, kwentong kahit sino makakagets. Whether we like it or not, pero kahit gaano kaganda at kalupit ang mga foreshadowing sa mga anime gaya ng Attack on Titan at One Piece, or kaya yung ibang level na world building ng Hunter x Hunter, hindi basta-basta bebenta sa isang casual anime fan yung ganong kahirap i-digest na anime. Unlike sa Demon Slayer na sobrang straightforward ng kwento, kahit siguro mga tito nyo na Ghost Fighter or Flame of Recca pa yung huli na panood na anime, ay makakasunod sa mga nangyayari. Besides, 63 episodes lang to plus yung upcoming trilogy film na sa 2029 pa matatapos. Problema lang, buhay pa kaya tayo by 2029. And number 3 is perfect timing. Ewan ko, case ata talaga to na right place at the right time. Na may isa talagang anime na magi-standout sa lahat at mag-define ng generation. Gaya ng ginawa ng mga nauna like Dragon Ball, Naruto, One Piece, Attack on Titan, and ngayon nga is itong Demon Slayer. When it all said and done, who knows kung ano na ang landscape ng anime by 2023. Which sana hindi naman maging AI slop and sino kaya ang papantay o hihigit sa legacy ng Demon Slayer. So that's it, na nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Nga pala, kung gusto nyo ng mas in-depth discussion about Demon Slayer, i-check nyo yung podcast episode namin sa Anime Angas. Ililink down ko na lang sa comments yung sauce. With that, well, yun lang.